Ngayon po ay Saturday ng ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi naman ng iba. Ngunit mayroon namang sumagot, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Mesiyas ay magmumula sa lipi ni David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot sila, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad niya. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo. Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, kaya't sila'y mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseyong nagsadya kay Jesus noong una. At siya ay nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos, umuwi na ang lahat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay pinipigilan o tinatakot dahil sa pagsasalita o pagpapahayag natin sa katotohanan at paggawa ng nararapat gawin, dapat po ba tayong huminto at manahimik? Sa mabuting balita, gustong ipahinto, patahimikin at ipahuli ng mga pinunong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo ang ating Panginoon dahil sa kanyang pangangaral. Madalas nga ang pagpapahayag ng katotohanan at ang paggawa ng nararapat gawin ay kinagagalit o ikinakakainis ng mga taong masasama. Kaya hindi maiwasan na makaranas ng pag-uusig at pananakot ang sino mang nanindigan sa katotohanan, tulad ng naranasan ng mga propeta at gayon din ng ating Panginoong Hesus laban sa mga pinunong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo. Ngunit sa gitna ng pananakot, ang mga propeta at ang ating Panginoon ay hindi napigilan at hindi huminto sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga tao. Ang tugon ng mga propeta at ng ating Panginoon sa mga pag-uusig at pananakot sa mabuting balita ay nagpapalakas ng ating loob na manindigan sa katotohanan at gumawa ng mga hakbang para sa pagbabago, justice and fairness at kapayapaan kasama ang pagtitiwala sa Diyos. And he who kneels before God can stand before anyone. Ito po ang salita ng Diyos. Ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.